Purihin po ang ating Panginoon. Magandang gabi po sa bawat isa po sa atin. At isang pagpapala, kagalakan ang tayo po muling magkasama-sama sa pagkakataong ito. Higit lalo, ito po alam natin na napakarami ng mga tao po ang sa mga oras po na ito at sa mga pangkasalukuyang panahon po na ito ang abalang-abala, ayan, no? At yung iba ay aligaga, no? Sa maraming bagay sapagkat tayo po ay nag-aantay na po sa isang napakalaking okasyon na ating isineselebrate, inaalala po dito po sa ating pong bansa. At yan po walang iba kung hindi po yung pag-aalala po ng kapanganakan ng Panginoon. No? Although paulit-ulit ko namang nababanggit at nasabi po sa inyo sa ating mga pag-aaral ng mga nakaraang taon, sa ating pong online service po natin na ito, na hindi naman po talaga eksaktong December 25 ipinanganak po ang ating Panginoon. Nevertheless, no, nagpapasalamat tayo sapagkat meron tayong tagapagligtas, no, na nagkatawang tao upang alalahanin po ang ginawa po na ito at nang sa ganon ang ating mga pangalan ay magkaroon ng pagkakataong maisulat sa tinatawag na aklat ng buhay. So sa gabi pong ito, sa ating pagpapatuloy sa ating pag-aaral na ginagawa regarding po dito sa mga kaloob na ibinigay po ng mga wise men, no? O nito mga matatalinong mga tao po na ito, no? Ay ating pagpapatuloy po ang ating naumpisahan nung nakaraang linggo at sa gabi pong ito yung pangalawang kaloob, pangalawang regalo ang siyang ating tatalakayin. Ngunit bago ang lahat, tayo po muna ay manalangin at magpasalamat po sa presensyang banal ng ating Panginoon. Samahan po ninyo ako saan man po kayo naroon, tayo po'y manalangin sa mga oras na ito. Aming Ama, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, tanggapin mo ang aming pong pagpupuri, ang aming pong pasasalamat, Panginoon, ang aming pagkilala sa kabutihan at kagandahang loob na patuloy mong ginagawa sa buhay ng bawat isa po sa amin. Maraming salamat, mapagpalang Ama, sa lahat ng bagay na tinatamasa po namin sa inyo na alam po namin ito po ay pagpapakita na ikaw bilang aming Diyos Ama na nasa langit ay hindi nagkukulang sa buhay ng bawat isa po sa amin. Maraming salamat sa lahat-lahat ng yan. Muli sa pagdulog po namin sa iyong banal na presensya, kami po ilinisin at patawarin sa lahat ng aming kasalanan, anumang kahinaan ng lumupig, gumapi po sa amin, patawarin mo kami, Panginoon, at ipagkaloob mo sa pamagitan ng banal mong dugo aming Panginoong Hesus ang kapatawaran sa lahat-lahat ng aming pong mga kasalanan. Aming inaanyayahan ng iyong banal na Espiritu na muling lumukob, sumama pong Panginoon at magpaunawa, magbigay ng katalinuhan, magbigay ng kaalaman at higit lalo sa lahat, magdagdag ng pananampalataya sa amin pong mga buhay sa pagkilala po sa inyo at sa iyong salita na ikaw ay tapat sa lahat ng iyong mga pangako. Salamat, Panginoon, pagpalain mo bibig ng iyong alipin, pagpalain mo lahat ng iyong mga anak na manonood, makakapakinig ng mensaheng ito, at kung sino man ang maabot ng mensaheng ito, kausapin mo rin sila at pagpalain sa oras na ito'y kanilang mapakinggan. Thank you so much. We give you praise and we give you glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. So tayo po'y bumasa po sa salita ng ating Panginoon. Let's read in the book of Matthew chapter 2, verse 1 up to verse 12 in New King James Version. Matthew chapter 2, verse 1 up to verse 12. Now after Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem, saying, Where is he who has been born King of the Jews? For we have seen his star in the east, and have come to worship him. When Herod the king heard this, he was troubled, and all Jerusalem with him. And when he had gathered all the chief priests and the scribes of the people together, he inquired of them where the Christ was to be born. So they said to him, In Bethlehem of Judea. For thus it is written by the prophet, But you, Bethlehem, in the land of Judah, are not the least among the rulers of Judah. For out of you shall come a ruler who will shepherd my people Israel. Then Herod, when he had secretly called the wise men, determined from them what time the star appeared,
And he sent them to Bethlehem and said, "Go and search carefully for the young child, and when you have found him, bring back word to me, that I may come and worship him also." When they heard the king, they departed, and behold, the star which they had seen in the east went before them, till it came and stood over where the young child was. Verse 10, and when they saw the star, they rejoiced with exceedingly great joy. And when they had come into the house, they saw the young child with Mary, his mother, and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasures, they presented gifts to him, gold, frankincense, and myrrh. Then being divinely warned in a dream that they should not return to Herod, they departed for their own country another way. Praise the name of Jesus. Magandang gabi po muli sa bawat isa po sa inyo. Sumainyo po ang pagpapala ng ating Panginoon para po sa gabi po nito. Of course, as I have mentioned, we're only 11 days away, no, before the Christmas celebration, which is one of the I may say festive holidays here in the Philippines, no. At in fact, ito po ang kinikilala na ang bansa po natin na mayroon pong pinakamahaba na pagse-celebrate ng holiday season po na ito, no. Well, whatever, no, at as I have mentioned, 11 days away before Christmas, no. Unahan ko na po kayo, binabati ko na po kayo, of course, anumang klaseng bati, whether it be happy holidays, no, ayan, binabati ko po ang bawat isa, sa bawat isa sa inyo, or pwede rin na Merry Christmas, ayan, binabati ko rin po kayo ng Merry Christmas or Happy holiday. Okay, so last week po ating tinalakay po, last December 7, we talk about the gifts which the wise men gave to Jesus, which is the first gift na naipresent po natin as sequence, no, na binanggit po ni Matthew is the gold, no, which is tinalakay nga po natin last week is the gift of gold. Ayan, no, so napakaganda ng pagtalakay po natin at harinawa ay atin pong nakapulutan ng napakagandang aral po itong bagay po na to na natalakay natin nung nakaraang linggo po na ito, which is we all know when it comes to the word or gold or gold as a gift, no, ito po ay binibigay sa mga hari, sa mga kinikilala na mga matataas na tao po, no, mga namumuno, siyan ang magandang iniririgalo po sa kanila, no, which is the first gold as I have mentioned, the first gift was gold na binigay po, no, sa ating Panginoong Jesucristo. It is another form, no, of acknowledgement for the wise men, no, na ito pong young child Jesus po na ito ay kinikilala po nila yung kingship ng ating Panginoon. So we are so very clear and the Bible is so precise with that, no, yung pagkakaloob ng ginto po na yan ay mayroong po tinatawag na significant meaning po yung bagay po na, which is as I have mentioned, ang ginto ay inireregalo po sa lahat ng mga matataas po, no, particularly matataas na tao, particular nga po sa mga hari, no. So and if you remember, if you will recall, no, last week rin, no, I have also mentioned, no, ito pong wise men po na ito na dumating po sila at inabutan po nila, no, ang ating Panginoong Hesus during that time, young child na ang binanggit po. So hindi na po siya baby. So possibly I would like to add this, no, according to some scholars, no, ang ating Panginoon ay it could be 2 taon na ang ating Panginoon kasi po yung pinapatay po ni Herodes po during that time in 2 years under. So possibly 2 years nang nakakalipas simula nung ipanganak. So ibig po sabihin yung account sa Luke chapter 2 ay nauna po yun, which is yun talaga, actual po yun, nakapanganakan ng ating Panginoon, yung shepherd. Pero let me correct this, no, hindi po nagpang-abot po yung mga shepherd at pagkatapos dumating po ito po mga magi o ito po mga tinatawag na mga wise men, no. At sila'y nagkape-kape puro, no, nag-hot chocolate sila, wala pong ganun na nangyari po. Iba po yung incident po na yon. And after that incident, yung sa shepherd, no, which is the account of Luke chapter 2, sumunod na po, ito naman 2 years after, according to most Bible scholars, ito po yung naganap po, possibly
2 years after, sapagkat yung ang pinapatay po nito pong si Herodes, 2 taon po na mga sanggol na lalaki. So, na-calculate na po nila. So, possibly, ganun na po ang edad para walang katakas-takas po, no? So, binigyan po ng kaloob nito po mga wise men na gold, no, nung last week. And we also discover also last week yung Queen of Sheba na nagdala rin po ng gift kay Solomon, no? And siguro, perhaps, no, bago natin ipalawakin po, ang ating tatalakayin nga po pala para po sa gabi po na ito ay pinamagatan po natin the gift of frankincense. Ayan, praise God. The gift of frankincense. So, going back to the Queen of Sheba in book of 2 Chronicles chapter 9 verse 1, ito po ang ating po mababasa. Ang sabi pong gano'n, and when the Queen of Sheba heard the fame of Solomon, she came to prove Solomon with hard questions at Jerusalem with a very great company, and camels that bear spices, and gold in abundance, and precious stones. And when she was come to Solomon, she communed with him of all that was in her heart, no? So, because of that, alam po natin na yung Queen of Sheba, maraming binigay na regalo, and one of the precious gifts, no, na naibigay po nitong Queen of Sheba kay Solomon ay wala pong iba. As king si Solomon, binigyan niya rin po ito ng tinatawag po na napakarami po na ginto. In fact, gold in abundance, yan ang sinasabi po na iniregalo po, no, o ibinigay nito pong Queen of Sheba. But of course, syempre po, si Jesus Christ in the New Testament, in Matthew chapter 12, verse 42, ito naman ang winiwika ng ating Panginoon. The Queen of the South shall rise up in the judgment with this generation, and shall condemn it. For she came from the uttermost part of the earth to hear the wisdom of Solomon. Napakalayo niya, pero pumunta pa po siya. Mapakinggan niya lamang po ito pong karunungan, no, nito pong si Solomon. And behold, Jesus speaking, a greater than Solomon is here. Grabe. Sinabi niya na, one who is greater than Solomon is here, referring to himself, referring to Jesus Christ, pero marami po ang hindi nakikinig sa ating Panginoon. So that is why for tonight, as we study the second gift, no, tatalakayin nga natin, uulitin ko, ang title po natin is the gift of frankincense. The gift of frankincense. Yan po ang siyang tatalakayan natin. Direct pakita nga natin ulit yung title po natin na tatalakay. Yan, okay. So, purihin po ang ating Diyos na buhay. Now, talking about this gift, no, there are some things na dapat po maintindihan natin. Perhaps some of you, some of our viewers or Christians may be asking, anong significance ito after giving the gift of gold at ito naman frankincense? Meron ba itong tinatawag na kahalagahan? Kasi as a young child, aanhin ni Jesus Christ na bata, ito pong tinatawag. Kahit nga gold, maaaring yun ang maitanong. Pangalawa, this gift of frankincense. And the third is the myrrh, of which next week, yan ang siyang tatalakayin po natin. But going back with this frankincense, bakit niregaluhan ang ating Panginoon? So, what are the things na dapat nating maintindihan at malaman pagdating po dito po sa frankincense? So, having said this, no, let's get started. What we need to know about frankincense, no? What we need to know about frankincense. Ano po ba? Lalo na tayo bilang isang mananampalataya. Of course, titignan po natin siya on the biblical perspective and other information na we may learn, no, doon sa mga tinatawag po ng mga experts, sa mga dalubhasa. Ano po ba ito pong frankincense po na ito na tinatawag po na ito? Okay, sa Tagalog nga sinasabi insenso na tinatawag po, ganun kasimple, frankincense. Okay. Now, let me share with you the quick facts about frankincense. So, what are the quick facts that we can learn that I can share with you regarding frankincense? First, no, unang-una po, frankincense was a very expensive and fragrant substance distilled, ito po, from boswellia tree found in the Middle Eastern desert. Most frankincense comes from about 5 species of boswellia trees found in the North Africa and India, but also in Oman, Yemen, and Western Africa, where it was traded for over 5,000 years. Ayan, no? So kita ninyo, no? Ito po ay nagmula po dun sa tinatawag po na puno, no? At ang tawag po sa puno is boswellia tree. Boswellia
tree. Yan po ang tawag po. Dito po nagmula ito pong frankincense po na ito. At ano po ang itsura po nito? Kung ako'y tatanungin ninyo, ito po, no? It is a white resin or gum. It is a white resin or gum that is obtained by slitting the tree's bark and allowing the sap to flow out, no? Okay, so ito po'y alam nung ating mga kababayan po na nasa Kabisayaan, mga kababayan po natin dito sa Pilipinas na narito po sa tinatawag po na lugar ng Mindanao. Alam po nila yan sapagkat ito po'y meron po tayong kaparehas po nito pong Boswellia tree po na ito, yung rubber tree na tinatawag. Ganyan po yan. Na iyan ay kinakailangan sugatan po at pagkatapos, pag nasugatan po yan, may tutulo po dyan na katas. At yung katas po na yon ay magiging parang gum or yun nga, rubber as I have mentioned. Yung sa atin po, ginagawang gulong po yan dito sa atin. But hindi lamang po yun ang pagkakagamit po niya, no? So, papabayaan siyang tumulo at pagkatapos po nun, tsaka po makukuha po yung produkto po na yun. Dito pong tinatawag nating frankincense po, coming from that Boswellia tree na tinatawag. Now, the Hebrew word, no? The Hebrew word for frankincense is labona. The Hebrew word for frankincense is labona, which is ang ibig po sabihin, whiteness. Ayan, no? Whiteness. Kaya lahat ng mga mapuputi at mahilig magpapuputi sa pamamagitan ng glutathione, ayan po, labona. Baka mamaya magkaroon ng ganyang klaseng produkto ng gluta. Labona pangalan, no? Whiteness, yun po ang ibig po sabihin in Hebrew word, no? Whiteness. Let's go back, no? Which refers, ito po, no, to the white colored juice that flows out of the tree's wound. Ayan, yung binabanggit ko nga kanina, na galing nga po yan, doon po sa tinatawag po na nasugatan po na puno po ng Boswellia tree po na yan. Now, ito pa po ang nangyayari po, no? So, pag tumulo na po yun, this gum hardens, no? For 3 months. Ibisipin nyo, kinakailangan patigasin po muna na ito ng tinatawag ng 3 buwan before being collected at the end of the summer and sold as tears or clumps of hardened resins. So, ganyan po siya, yung tinatawag po na yan na frankincense. Ngayon, pag-aralan natin, let's talk about the biblical usage of frankincense. Okay, yung biblical usage, yung pagkakagamit naman po nito, tignan po natin. Una po sa lahat, no, ang biblical usage po nito, it was used, no, as medicine and perfume. Ayan, biro. Ginagamit siya sa medisina at pati po sa paggawa ng pabango. But its most important use was in religious ceremonies. Ayan, nagagamit po siya sa religious ceremonies na tinatawag. Because, as I have mentioned, itong frankincense po na ito, this frankincense, the product or the byproduct nito pong tinatawag na Boswellia tree po na ito, this is a highly fragrant, no? Especially when it is being burned. Bumabango po siya kapag ka po siya ay nasusunog, no? Talagang nadadarang sa apoy, bumabango po siya. And it was used as a sweet savor to the Lord. Yan ang pagkakabanggit po, no? Sweet savor to the Lord, no? A praise found 16 times in Leviticus alone. O kita ninyo, dito po sa Bible, in the book of Leviticus, 16 times binanggit po yung a sweet smelling sabor po na yan. Alone, no, in the book of Leviticus, 16 times nabanggit po siya about this frankincense po na ito. And this frankincense po na ito was burned, no, on the altar of incense. Ayan, yan po sinusunog po, no, doon sa altar of incense. Definitely, dahil siya'y mabango, doon yung makikita. Makinig po tayo maigi. Direct pakibalik lang. Ayan, thank you so much, no. Ayan, no. Makinig po tayo lahat, no. Kung sa tabernacle po, ito po'y inilalagay itong frankincense, no, sa altar of incense, no, at para ang purpose nga, as I have mentioned earlier, no, the frankincense is highly fragrant, no, especially when it is being burned. Ano ibig po sabihin? Ay gusto ng Panginoon mabango. Mahilig sa mabango ang ating Panginoon. Ayan, no? O, paalala po ito, ha, ayaw po ng Lord na tayo po'y namamaho. Ayan, ha. Kasi, isipin ninyo, Diyos na po ito. Diyos na po ito. Ang gusto ng Diyos, mabango eh. Kung hindi sana okay sa Panginoon lang, di sana yung kabahuan ng ipinalit ng Panginoon. Pero hindi.
Gusto ng Lord doon sa tabernacle niya, especially doon sa altar of incense nga, gusto ng Lord, mabango. Makikita nyo talagang ang Diyos po, Diyos ng kaayusan talaga. Kabanguhan. Yan, masasabi po natin. Gusto ng Panginoon na mabango po, kaya kinakailangan tayo bilang tao rin, maging maayos din po tayo. Dapat lagi po tayong una, amoy mabango. Pangalawa, totoong mabango. Ayan. Kasi yung iba, mukhang amoy mabango lang kapag nagkalapit-lapitan, wala pong bango. Walang bango kapag gano'n. Kinakailangan, hindi lang tayo mukhang mabango. Talagang dapat totoong mabango po tayo. Ayan, okay. So, nililinaw lang po yan sa atin ng ating Panginoon. So, frankincense was burned on the altar of incense, included in the meat or meal offering. Sinasama po siya, pampabango po doon sa inaalay po sa templo, sa ating Panginoon, sa tabernakulo, and placed on the lobes of the table of shewbread. Doon yung makikita na talagang ang Diyos, gusto niya maayos. Siyempre po, sweet smelling savor. Yun nga ang pagkakabanggit po ng Bible. So, ibig po sabihin, kailangan mabango po tayo talaga sa harap ng Panginoon. Let's read this in Exodus chapter 30, verse 7, up to verse 8. Exodus chapter 30, verse 7 up to verse 8. And Aaron shall burn thereon sweet incense every morning. Grabe, tingnan nyo. Every morning. Kaya, makinig po, direct pakibalik nga lang. Ito, parang makikita natin, umaga pa lang, gusto ng Lord, mabango na po kagad tayo. Hindi yung iba, umagang-umaga, kabantot-bantot agad. Huwag naman ganun, mga kapatid kaibigan. Ito, umagang-umaga, gusto ng Lord, mabango kagad Let's go back reading. Continue reading po. Exodus chapter 3, verse 7, 30, verse 7 to 8, no? Verse 7, and Aaron shall burn thereon sweet incense every morning, and when he dressed the lamps, he shall burn incense upon it. And when Aaron lighted the lamps at even, pag sinabing at even, evening po yan, sa gabi po, okay. He shall burn incense upon it. Grabe ang gusto ng Lord all day, no? Mabango tayo at pati po sa tinatawag po na gabi, mabango pa rin. Hindi yung iba talagang mabango sa umaga, press na press. Pagdating ng gabi, parang pinipit na maruya na po ang itsura kapag hindi po dapat ganyan. Mabango pa rin po dapat. Kita nyo, sabi nga, he shall burn incense upon it, a perpetual incense before the Lord throughout your generations. Grabe, pag sinabi throughout generation, nananatili at magpakailan pa man. Doon yung makikita, gusto ng Lord laging mabango, maayos po ang pang-amoy, no, na tinatawag po na yan. Kaya yung mga simpleng-simple po na nakalinisan po sa sarili, ayusin din po natin yan. Sa totoo lang, hindi sa ano pa mambagay, no? Akala natin, dahil ang Diyos po ay Diyos na maunawain, oo, tama po yun, maunawain po ang Diyos. Pero may mga restriction po ang Panginoon. Minsan, babanggitin ko po sa inyo po yan, nakasulat po yan dito sa aklat ng Leviticus po. Hindi sa ano pa mambagay, lalo po sa altar ng Panginoon. Hindi niya po pinapayagan, uulitin ko po hindi niya po pinapayagan lumapit po ang lahat ng mga depekto. At katunayan, yung mga may depekto na ayaw niya palalapitin po sa altar during the Old Testament, Okay, ulitin ko, baka mamaya may bumira na naman dito at mag-react ng kung ano-ano. During the Old Testament, lalo na po sa ayaw niya nang lalapit po ng hindi po maayos. Kita nyo, ayaw niya nang lalapit po ron yung may kurikong, yung galisin. Totoo po yun. Nasa Bible po yun. At sa hindi nakakaalam, hindi lang po galisin ang ayaw po ng Panginoon na lalapit po sa kanya. Pati po binanggit, pati po yung pangit na pangit. Grabe. Titingnan nyo po, akala nyo, sabi, parang nagdi-discriminate po ang ating Panginoon. Binanggit, pati pangit na pangit. Hindi po pwede po na lumapit po sa altar ng ating Panginoon. Ganyan katindi po, isipin nyo. Pangit na pangit, inulit pa pangit na pangit. Okay. Ayaw palapitin ng ating Panginoon. And also in Leviticus chapter 6 verse 15. Let's read this, no? And he shall take of it, his handful of the flour of the meat offering and of the oil thereof and all the frankincense which is upon the meat offering. Ito na, inilalagay na puro, no? And shall burn it upon the altar for a sweet sabor. Ayun na, sweet smelling sabor. Hallelujah to the Lamb. Even the memorial of it unto the Lord. Leviticus chapter 24 verse 7.
Leviticus chapter 24 verse 7, and thou shalt put forth frankincense upon its row, that it may be on the bread for a memorial, even an offering made by fire unto the Lord. Leviticus 16:12. Leviticus 16:12, and he shall take the censer full of burning coals of fire from the altar before the Lord, and his hands full of sweet incense beaten small, and bring it within the veil na tinatawag po na yan. Okay, so makikita ninyo talagang ang ating Panginoon maayos, talagang ang gusto, kabanguhan. Kaya ang Panginoon po, kahit po ang presensya ng Panginoon, I may say na one of the manifestation ng Panginoon talaga, kung lalapag ang presensya ng Panginoon, yung kabanguhan po, totoo po yan, naroroon ang kabanguhan po na yan ng ating Panginoon. Okay, no? So, having said this, no, makikita po natin dito po, because the ancient Egyptian they use frankincense, no, which is probably the Jews, no, that they may have learned, no, how to prepare it, no, while they were slaves, no. Imagine niyo how many hundreds of years na sila po ay naging slaves po nito pong Egypt, no. So definitely whatever na mga customs or whatever na mga po pwede nilang makuha, ma-absorb dito po sa mga Egyptians na to, na matutunan, nakuha po nila ito pong mga bagay po na ito. At kagaya nga po nitong tinatawag na paggamit ng frankincense po na ito, how the Egyptian prepared this, no, natutunan din po nila ito pong bagay po na ito. Like for example, in the book of Exodus, in the book of Leviticus, in the book of Numbers, all contains instruction on how to use the frankincense correctly, no. Which is true. Tinuturo po yan dito. Nakasulat po yan in the book of Leviticus, in the book of Exodus, in the book of Numbers. Paano po ipiprepare ito pong frankincense correctly, no? So, because of its association with sacrifice, dahil ito po nakasama po dito po sa sacrifice, frankincense is associated with prayer and worship in the Bible, which must be pleasing to God. Yun ang sinasabi. So, kinakailangan pleasing to God po. Ibig po sabihin, when you say pleasing to God, dapat po, ito po kalugod-lugod. Parang natutulad po sa frankincense. Kita nyo, yung prayers natin na ihahalin tulad po, no, sa frankincense, na parang kung paano yung frankincense mabango, dapat yung prayer natin mabango, at ibig sabihin mabango, acceptable sa harap ng ating Panginoon. Our prayers must be and should be acceptable before God. Likewise, also is our worship. No, the mere fact that we're worshiping God at offer natin sa Panginoon, ito pong tinatawag po na ito na worship na ito, dapat maging acceptable din yung worship natin, just like frankincense na mabango, ganun din dapat yung ating pong worship. And because worship must conform to the word, na dapat po kukonforme po ito sa salita ng ating Panginoon, ano ang dapat natin? It is associated with bread in the tabernacle. Nakasama po siya, no, sa tinapay dito po sa tabernacle, kasama po sa meal offering, at dito po sa table of shewbread. Praise God, no? So kita ninyo, napakatindi pala nitong frankincense po na ito. Simpleng kaloob, pero hari nawa sa gabi po ito, marami po tayong natututunan, no? Okay, Psalms chapter 141 verse 2. Psalms 141 verse 2. Let my prayer be set forth before thee as incense. O, ayun na, o, kita ninyo. Let my prayer be set forth before thee as incense, and the lifting up of my hands as the evening sacrifice. Ayun, nakita, yung lifting of our hands, no? Yung pagtataas natin ng ating mga kamay sa pagpupuri, sa pagsamba po, ay maging katanggap-tanggap po, just like an evening sacrifice. Luke chapter 1 verse 10, Luke chapter 1 verse 10. And the whole multitude of the people were praying at the time of incense. And the whole multitude of the people were praying at the time of incense. Ayun ang sinasabi po ron. And Revelation chapter 5 verse 8, Revelation chapter 5 verse 8, the Bible mentioned, and when he had taken the book, the four beasts and the 24 elders fell down before the Lamb,
having every one of them harps and golden vials full of odors, which are prayers of saints. Ayun na, no? Kita nyo? Golden vials full of odors. Ibig po sabihin, just like an incense. Yung prayer nga na ihahalin tulad po sa bagay po na yan. And having said all of those facts, no, about that incense po na yan, alam po ninyo, napakahalaga po yan. Kaya po itong wise men na ibigay po nila ito, meron po ito nakahulugan. As I have mentioned, it has a very significant meaning why they gave our Lord Jesus Christ that gift of frankincense po na yan. So now, let's talk about the 4H, the 4H description of worship. The 4H description of worship. Because I use this because worship is described, it can be described in 4 words, no? Your worship, my worship, and our worship with our one and only true God. Ito dapat po ang elementong sangkap ng ating pong pagsamba. Ano-ano po yan? Number 1, katulad po ng frankincense. Dapat, number 1, hot. Ayan, okay. Hot. Baka ibang hot ang pumasok po sa atin, no? But, yung mainit po talaga, okay, no? So because if you will recall, no, as prescribed in the scripture, frankincense was burned on the altar, no? So ito po ilalagay po do sa naglalagablab na apoy po talaga na hindi po mamamatay kahit kailan yung apoy po na yon. At pagkatapos po para po yung how shall I call this in Tagalog, yung yung humahalimuyak. Ayan, okay. Humahalimuyak na kabanguhan, kumakalat po ito pong bagay po na ito, no? So, ganyan po yan. In fact, kung makikita natin kahit sa Bible, God has been described, and even God himself describe himself as a consuming fire. Binanggit niya po yan, at hindi lang po siya consuming fire, kundi a jealous God. And which is also, according to Paul, yung our work will be judged by fire, no? So, sa mata ng ating Panginoon, yung ating pong ginagawa, whether it's either an act of worship, no, na ginagawa po natin, listen to this, no, sa mata ng ating Panginoon, yung ginagawa po natin, it's either ito po ay worship na inaalay natin sa Panginoon, or it could be an idolatry. But the question is, what is your burning desire? Now, let's read this in the book of Deuteronomy, chapter 4, verse 24. And this is what the Bible mentioned, no? Ang sabi pong ganun, for the Lord thy God is a consuming fire, even a jealous God. Yun, binanggit na. So, the Lord himself, no, dinescribe niya yung sarili niya as a consuming fire. And in fact, a jealous God. Ang ating pong Panginoon Diyos ay mapanibuguin. Yan po ang kanya pong sinasabi. 1 Corinthians chapter 3 verse 13. 1 Corinthians chapter 3 verse 13. Every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire. Ayun. It shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work, no, of what sort it is. So, yan yung unang H po, hot. Dapat po yung ating pong worship ay mainit po talaga. Pangalawa, ito po, no, holy. The second H is holy, no? Because as I have mentioned earlier, that frankincense is white in color. If you remember earlier, nabanggit ko po yan, no? It speaks about, white speaks about a pure substance. Ayan, no? Napakagandang pagkakadescribe po niyan. So, our worship must be based on a holy lifestyle, or it is a meaningless, or it is a worthless, no, action na magagawa po natin. So, kinakailangan po talaga yung ating pong pagsamba. Ito po yung lifestyle, maging lifestyle po natin po ito. Hindi kung kailan lang natin gustong sumamba, tsaka lang tayo sasamba. Yung kapag yung iba ay tinatamad, ayaw mag-worship, hindi na po magwo-worship. Hindi po dapat ganyan, kapatid kaibigan. Pag sinabing lifestyle, gusto mo man o hindi, meron pong tinatawag na consistency po yan. Dire-diretso po yung bagay po na yan. 1 Peter chapter 1 verse 15 and 16. 1 Peter chapter 1 verse 15 and 16. Ito po ang sabi pong gano'n. But as he which had called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation. Ito po yung verse 16, no? Itong susunod. Because it is written, be ye holy, for I am
holy. Yan ang sinasabi po ng Panginoon. And 2 Peter chapter 3 verse 11. 2 Peter chapter 3 verse 11. Seeing then that all these things shall be dissolved, what manner of person ought ye to be in all holy conversations and godliness? Yun ang sinasabi po. So that is why our worship must be holy. Yun ang ibig po sabihin. Holy na ibig sabihin po yung pure, no? Dalisay, no? Ayan, no? Hindi lamang po si Cardo ang dalisay. Ayan, no? Tandaan po ninyo, kinakailangan yung ating pong pagsamba po. Ito po yung dalisay. Pure po yan na sinasabi o banal na tawag o sagrado na tinatawag po na yan. Yung meron tayong ganyang klaseng pagsamba sa ating Panginoon. At ang pangatlo po, ito po, the third age of our worship. Third age is heavy. Ayan. Heavy. Ayan. Ibig po sabihin. So, bakit ko po binanggit po itong heavy po nito? Because, remember that the scent of frankincense was so strong enough, no, to provide a sweet-smelling sabor sacrifice. Yan po ang nagagawa po niyan. Ano po ang ibig po sabihin po niyan, no? Pag ito po umalingasa o humalimuyak, no? That's the right Tagalog term, no? Perfect term. Humalimuyak ang kabanguhan nito pong frankincense po na ito. Imagine, no? Think about this, no? The tabernacle, no? It was constantly filled with this kind of scent, no? Yung ganitong kabanguhan po na ito. Ano po ang ibig po sabihin? At pagkatapos ito po patuloy po na sinusunog po, no? O dito po sa isinasama doon sa tinatawag po na flesh po na yan. Because God and flesh cannot coexist. Hindi po pwedeng magsama po yung bagay po na yan. Kaya ang ating Panginoon, kaya nga nilalagyan niya po ng pabango yan, talagang sa pamamagitan ng frankincense, no? That is why in Romans chapter 12 verse 1, ito po ang pagkakasabi, Romans chapter 12 verse 1. Okay. I beseech you, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. Romans chapter 8, verse 7 and 8. Romans chapter 8, verse 7 and 8. Romans chapter 8, verse 7 and 8. Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. So then, they that are in the flesh cannot please God. Yan ang sinasabi po, no? Antindi po, no? So, kaya yan, pagpapaalala po sa atin ng ating Panginoon, talagang may kabigatan. At pang-apat po, the fourth age is the word hurt. Ayan. Hurt, no? Okay, hurt. Okay, because if you will remember, no, kanina earlier na binanggit ko, para makakuha ka ng tinatawag po na makapag-produce ka ng frankincense coming from the boswellia tree na tinatawag po na yan, kinakailangan sugatan mo yung pinaka-bark ng puno, yung pinakakatawan po na yun, at para tumulo po yung tinatawag, yung sap na tinatawag, yung katas po na yun na tinatawag, at doon ka makakagawa ng tinatawag na frankincense. So, ano ibig po sabihin? Because you have to wound the tree, no, for the frankincense to be produced, no. You cannot produce frankincense without hurting or wounding the boswellia trees, no. So one of the reason that is it was fitting gift for Jesus Christ, no, because we all know that our Lord Jesus Christ was wounded and died on a tree para po sa ating pong lahat, no. Ang tanong po sa ating pong lahat na naririto, can you worship when you're hurting? Kaya po ba ninyo? Kaya po ba natin na tayo sumamba nang tayo po ay meron pong dinaramdam, nang tayo po ay nasasaktan, nang tayo po ay nagsasuffer, no? Kaya po ba nating sumamba ng ganyan? Now, I want you to realize this, no? In Psalms chapter 51, no? Verse 17. Psalms 51 verse 17 po yan, no? Ayan po, no? 51 verse 17, the sacrifices of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart, O God, thou will not despise. And Psalm 68 verse 6, Psalm 68 verse 6, God setteth the solitary families, He bringeth out those which are bound with chains, but the rebellious dwell in a dry land. And also in Psalms 27 verse 10, Psalms 27 verse 10, when my father and my mother forsake me, then
the Lord will take me up. Praise the name of Jesus. So, we can see here, no, na talagang sa ating pong lahat na naririto, even though we're hurting, in fact, yan nga po ang pinakamaganda. Ibig po sabihin, katulad po nung Boswellia tree, para po lumabas yung pinakasap na tinatawag po niya, yung pinakakatas po nung, sa pamamagitan ng pagsusugat sa puno po niya, doon po lumalabas po yung bango. Sana po kapag tayo po siguro ay paalala po sa atin na kapag tayo po ay nasasaktan, kabanguhan po ang lumalabas po sa atin. Totoo po, lalo tayong bumabango sa ating pagpupuri, sa ating pong pagsamba sa ating Panginoon. Mas ganado tayo dapat na mag-worship, mas ganado tayo dapat na magpuri sa ating Panginoon. Iba po dapat ang nagagawa po ng kapag tayo po'y nasasaktan. Hindi yung iba ang ginagawa. Kapag sila'y nasasaktan, lumalayo sa Panginoon. Kapag sila'y nasasaktan, iniiwan ang gawain ng Panginoon. Kapag sila'y nasasaktan, iniiwan ang ministry. Kapag sila'y nasasaktan, iniiwan ang gawain nga ng ating Panginoon. Hindi po dapat ganyan, kapatid kaibigan. Katulad po nung nangyari po rito sa ating pong binasa po na to, sa text po natin, if you will remember, there are two kings na naglalaban po rito, which is the earthly kings, no? Literally, the earthly kings, of course, yung mga naririto sa lupa, yung mga naghahari-hari po na yan, o hari dito sa kalupaan po na yan, ito po yung nakikipaglaban, of course, dun sa tinatawag na the heavenly king, the divine king, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. They are competing for your worship, my worship, and our worship. So that is why ito po ang naibigay na gift sa ating Panginoon, which is it represents worship. Kumusta po, kapatid kaibigan, ang ating pong pagsamba? Bilang pagpapaalala po, nais ko pong paalalahanan ang bawat isa po sa atin, at ito po ay kadalasan na nangyayari po, how shall I say this, no? According to experience, or experiences na nangyayari from the past, pagdating po ng December, baligtad pa po, dito pa po nagdi-decline ang church attendance pagdating ng mga ganitong okasyon due to a lot of parties, no, a lot of activities, social activities, no, na ginagawa po, party rito, company party, family parties, no, reunion dito, reunion doon, magkabila, lahat yan. At ang napapabayaan po ay ang pagsamba sa ating Panginoon. Kapatid kaibigan, huwag nating isuko ang ating pagsamba sa ating Panginoon. At ito'y pagpapaalala po. Kaya may frankincense. It speaks about our worship. Kumusta po ang alay nating pagsamba sa ating Panginoon? So if you have any questions, comments, and disagreements, or amens, no, please feel free to comment below. And if you have any enlightenment, encouragement, or inspiration about this video, kindly leave also your comments here, no, in our comment section po na ito. And thanks for joining us, no, here in our TNT online service, no. And I speak blessing, I speak power, favors, and provision to each and every one of you. By next week po, December 21, ito na po ang panghuli na pag-aaral po natin para sa kaloob po na ito na ibinigay ng mga wise men. First, dinalakay natin the gift of gold. Tonight is the gift of frankincense. And by next week po, tatalakayin po natin is the gift of myrrh. Ayan. The gift of myrrh. Ayan. Tatalakayin po natin, no? So, maraming salamat. Well, that's the word of the Lord for tonight here in our TNT online service. Until next week, God willing, this is Pama speaking for Jesus Christ, one God, one gospel church, saying, may the peace of God, which surpasses all understanding, guard your heart and mind through Christ Jesus, our Lord. God bless you, and once again, happy holidays, or Merry Christmas. God bless.